Brother Eli, I'm very glad. Hindi na, talagang ako'y natutuwa dahil naisulat mo doon yung tunay na pangalan ng ating Panginoon. Pero hindi ho natin alam ang pronunciation, no? I will read for everybody to hear. Hindi po, Pwede hindi ba? natin... Pero kasi alam ko basahin yan eh. Yod, he, wow, he. Ibig sabihin, yaw, who. Hindi po, kapatid. I'm sorry, Ito po no? yan. Mayroon akong Biblia rito na Hebrew eh. Meron din po ako. Okay. So, Ganito po, ganito hindi po. ako, I'm not Sandali lang against po, you. sandali. Kung basahin, mula sa kanan pa kaliwa. Okay. Y, H, W, H. Yod, he, vow, he. Yan. Hindi huya-huyan eh. I'm sorry, brother. Wala hong vowels yan eh. Nobody knows how to pronounce this dahil walang vowels yan. Wala pong vowels yan, kapatid. You are... Huwag natin dadagdagan. Nasa Biblia, walang vowels and nobody now can boast to know which vowels were used. A, E, I, O, U. May nagpipresume yung Yahweh. Y-H, W-H. Ilagay mo. Yan. Hindi Yung iba, ang ginawa nila, Y-H, W-H, nilagyan nila ito ng vowels. Nilagyan ng A, nilagyan ng E. O di naging Yahweh. Sabi ho ng iba yon Yahweh. Kung maglalagay tayo, hindi na tayo magkakasundo. Lagay mo, lagay ko. Walang kwenta yon. Let us stick to the original. Ganun po yun. Brother Eli, we will find out, no? Kung tama yung sa'yo, wala namang problema kasi truth seeker ka, as I have said, like me. Tingnan natin yung Hebrew, chapter 1, verse 4. Ano bang inilagay doon? Sana maunawaan mo yun. Hebrew 1 verse 4? Yes. The book of Hebrews? Chapter 1, verse 4. Basahin po natin. Lagay sige, natin. basahin natin. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. Dapat matakot ka dyan sa inheritance. Kasi mula sa langit yan eh. Ganito po. Binigay ng Palagay ko, angel. Hindi ako nagtatalo sa iyo. Ibig ko lang sabihin. yung salita yung dapat that akong matakot, you are implying na wala, hindi ko naintindihan yung binasa nyo eh. Sige. Ini-imply nyo, hindi ko alam yung binasa nyo. Pero to tell you the truth, baka kayo ang hindi nakakaintindi sa binasa nyo. Babasahin ko sa inyo. Ilagay mo uli sa screen. Ako po ang babasa. Okay. Being made so much better than the angels, as he hath by inheritance obtained a more excellent name than they. What is that more excellent name that was obtained by Jesus Christ, more excellent than angels? Ano yun? Itutuloy mo lang. For unto which of the angels said he at any time, Thou art my son. This day have I begotten thee. Wala siyang pinagsabihan, kahit sinong anghel, kahit kailan, wala siyang pinagsabihan, ikaw ang aking anak. Yun ang more excellent kesa sa angel. Hindi naman ang ibig sabihin, lalagyan nyo ng sarili nyong interpretasyon. Wala ho siyang pinagsabihan nun. Si Kristo lang ang tinawag niyang anak. Kahit nga anghel, hindi niya tinawag na anak niya, isa lang ang tinawag niyang anak, si Kristo lang. Walang Jesus Christ noong panahon. Kapatid, magpipilitan lang tayo. Amerikano yun eh. Hindi, kapatid, ganito po. Pero, Tanggapin natin, papilosopya po yan eh. philosophy, no, Hindi, it's papilosopya true. yung walang Jesus Christ nung panahon dahil Amerikano. Sasabihin ko sa inyo, sa Biblia, wala namang post-pro eh. May post-pro ba sa Biblia? Pero reality, may post-pro. Tama? Sa Biblia ba may ampalaya? Wala. Wala kang mababasang ampalaya, amargoso sa Biblia. Pero may ampalaya po sa Biblia. Babasahin ko, may ampalaya. Basahin mo sa Exodo. At kanilang kakanin ang laman sa gabing yaon, na inihaw sa apoy at tinapay na walang lebadura. Kakanin nilang kaulam ng mapapait na gulay. Ampalaya ba kasama ron? Gulay ba ampalaya?
Mapait ba? O may ampalaya ba sa Biblia? Pero walang salitang ampalaya sa Biblia. Pero the reality, may ampalaya sa Biblia. Huwag natin pilosopuhin, kapatid. Walang Amerikano nun. Tama, walang Amerikano nun. Dahil ang Biblia ay sinulat sa Hebrew at saka sa Greek. Pero, nung isulat ba sa Greek, meron bang Yesu Kristo? Meron! Si Pablo nga sa Greek nagsulat eh. Ang katunayan, si San Lucas, hindi marunong ng Hebrew. Ang nagsulat ng Book of Luke at ang nagsulat ng Acts of the Apostles, si San Lucas, siya po'y isang Griego, hindi po siya Ebreo. Paano siya magsusulat sa Ebreo? Nakita nyo? Merong writers of the New Testament book na Greek ang ginamit. Tapos gusto mo palaging Ebreo. Hindi makatwiran yon. Whatever your tongue is, whatever in your tongue is the name of the Father, kung ginagamit mo sa tamang paggamit, naiintindihan ka ng Diyos, kay Latin, kay Ebreo, kay ano pa. Naiintindihan ka ng Diyos. Ganun po yun, kapatid. Wag nating lagyan ito ng vowels. Wala pong vowels yan, strictly yod, he, baw, he. Wala pong vowels yan. Walang nakakaalam ng pronunciation yan. Iyan ay sinulat ng kanyang kamay. Ano, tama po, pero At walang vowels. binigay ang pangalan niya sa kay Tama po, Moses. walang vowels po. Maski walang vowels, ibig ko sabihin na he have vocalized that with Moses. Yes. Basahin natin. With Moses and not with you. Yes! To his people, yes, they know his name. Tama po yan sinasabi nyo, wala po tayong pagtatalo dyan eh. Kaya nga. Pero you have to accept the truth that nobody in our generation knows the exact pronunciation of that Hebrew word. Except his people. Wala po, wala po. He wrote that, sabi mo, tama. Especially Filipinos. Ang Pilipino magsasabi sa akin, alam niya exact pronunciation. How dare you? Saan ka kukuha ng batayan? Meron ka bang tape recorded message para sabihin mong yawo? Yan ang ibig sabihin? Panluloko mo sa kapwa Pilipino yan, kapatid. Wala niyan. Wala niyan. How dare you? Maglabas ka ng batayan. Ang masama, nagsasalita lang walang batayan. Ako may batayan, Biblia. Yan ang masama. Bakit mo sinulat sa taas kung walang Hindi ka pala naman nagtatanong eh. Meron ka na palang baon-baon sarili mong paniniwala, sarilinin mo na lang, you are not welcome in this congregation. Sarilinin mo na lang, kapatid. Masyado ka palang pantas sa sarili mo eh. Maglabas ka ng batayan. Meron ka bang tape recorded ng conversation ni Moses at saka ng Diyos? Wala nga eh. Para ipilit mo sa kongregasyon namin yon, hindi kami papayag. We respect the Bible. We are trying to learn the Bible, not hearsays from people who are unscrupulous. I am sorry. Wala pong vowels yan. Tingnan niyo ha. Ang Jehovah's Witnesses, naniniwala ang pangalan daw ng Diyos, Jehovah. Alam nyo, sabi ng Jehovah's Witnesses, lagay mo sa screen, reasoning from the scriptures. Hence, some moderns have framed the name of Jehovah, unknown to all the ancients, whether Jews or Christians. For the true pronunciation of the name, which is in the Hebrew text, by long disuse, is now quite lost. Kita nyo? The pronunciation was lost. For long disuse, the pronunciation was lost. Nobody now knows the exact pronunciation. It can be Yahweh, sabi nila. It can be Yewa. It can be Yowo. Masama naman pagka sa Iloilo ko sinabi. It can be. Masama naman yun. Kaya mahirap yung mag-i-speculate tayo, mga kapatid. Let us be content of what is written at dun tayo maliligtas, kapatid. Naintindihan niyo po punto ko, mga kapatid? Ayoko pong mag-speculate. Ayoko. So ayoko rin na makapasok sa congregation namin ang spekulasyon ng kahit na sino. Yung mga most trusted students and researchers of the scriptures admit that the pronunciation was lost. Hindi ginagamit eh.
Walang vowels eh. Eh nung una, kung basahin ng mga Hebrews yun, sinusupply nila yung right vowels. Eh, ngayon, sino magsusupply? Eh kagaya nun, sabi nung iba, yung nagsalin, kayo ba kapatid, naniniwala kayo? Pakilagay mo nga yung 110 sa English, sa Good News Bible. Yung Biblia pinagtulungang i-translate ng Katoliko at ng Protestante. Pakinggan nyo po. The Lord said to my Lord, sit here at my right side until I put your enemies under your feet. Tanyo, sinasabi rito ni David, the Lord said to my Lord. Dalawang Lord. Tawag niya Lord. Diba sabi mo kay David, ba't hindi mo tinawag na Yahweh o Yahoo? Gusto niya Lord, ano pakialam mo? Yun ang nakasulat eh. Oh. Sabi naman nung iba, Yahweh naman daw. Lagay mo yung may Yahweh. Sinabi ni Yahweh, sa hari ko't Panginoon, maupo ka sa kanan ko. Nung i-translate po ng Katoliko at Protestante ang Biblia, pinalitan nila yung Lord ng Yahweh. Bakit Yahweh? Kung babasahin mo naman, yung translation ng Jehovah's Witnesses, ang inilagay naman, Jehovah. Ha? Tanungin ko kayo. Sino mas learned? Sino mas matalino? Yung bisita natin o lahat ng paring Katoliko, lahat ng Protestante, lahat ng Jehovah's Witnesses, pag samasamahin mo, bukod tangi, hindi nila alam lahat. Alam nitong ating bisita. Come